Maagang pumasok si Sofia dahil may espesyal na lakad si Don Arturo. Binilin muna niya ang kanyang anak kay Elena, mabuti na lamang, at day off ngayon ang kanyang best friend. Inihanda niya na lahat ng mga gamot na dadalhin at maging mga dokumento na maaaring kailanganin sa negosyo ng Don. Simple lang kanyang suot, nakabestida lamang siya, dahil dadaan naman daw sila sa butik ng anak nito bago pumunta sa event na dadaluhan nila. Nakaredy na lahat nang bumaba na si Don Arturo, agad niya itong binati. Good morning po, Don Arturo. Morning, Sofia. Ano, ready na bang date ko? Nakangiti ng tanong ng Don. Opo, ready na po lahat, sir. Pagsagot naman ng dalaga. Ricky, tara na, aalis na tayo, pero dadaan muna tayo sa Jade Boutique para maayusan ang maganda kong date. Pag-utos si Don Arturo sa kanyang driver. Masusunod po, sir. Ihahanda ko lang po ang sasakyan. Matapos ihanda ni Ricky ang sasakyan, agad na silang umalis at tuminto sa Jade Boutique. Sinalubong sila ng mga empleyado at bumati ang mga to kay Don Arturo. Ang isang babae na may edad pero napakaganda at tingin niya, ito ang manager ng boutique. Nag-usap ang dalawa at may binulong sa babae ang Don. Sige na, Sofia, sumunod ka na kay Nika para maayusan ka na. Sa pantry lang muna ako habang naghihintay sa'yo. Sila nang bahala sa'yo, iha? Saan ng Don? Opo, sir. Salamat po. Tayo na po, ma'am. Nakangiting sabi ni Nika sa kanyang magiging modelo ngayon. Dumating naman si Adrian sa kanilang boutique. Maghahanap kasi siya ng kanyang susuotin sa anniversary event ng kanilang kasosyo. Nakita niya ang kanyang ama na nagkakape sa pantry, kaya nilapitan niya muna to para makipagkwentuhan at kamustahin na din ito. Daddy, pagtawag niya dito. O anak, pagbati at yakap ng Don ng anak. Anong ginagawa niyo dito at kamusta na ang pakiramdam niyo? Pinapaayusan ko ang magiging date ko sa event, anak. Yung personal nurse ko at maayos naman ako. Adrian, magaling ang bagong hire ko na nurse. Masayang sabi ni Don Arturo sa kanyang uniko iho. Mabuti naman at magaling siya. Bakit naman kailangan pang paayusan? Pwede namang pagsuotin niyo na lang sana ng kahit anong uniform sa nurse. Nagtatakang tanong ni Adrian sa kanyang ama. Para may thrill, anak. Aasarin ko lang yung mga pasaway kong kaibigan para naman hindi rin masayang ang ganda ng nurse ko. Makikita mo siya mamaya. Pakindat na sabi ni Don Arturo at natawa naman si Adrian sa inaakto ng kanyang ama. Lumapit si Nika sa kanila at nagsabi na handa na ang date ng kanyang daddy. Bumukas ang kortin ng fitting room at lumabas ang isang Diyosa. Sobrang namangha ang mag-ama sa magandang binibini na nasa kanilang harapan. Sobrang titig naman ni Adrian sa babaeng nasa kanilang harapan. Sigurado siya nakita na sila nito. Ang ganda ng hubog ng katawan nito at kulay nitong morena ang lalo nagpadala sa katangian ng dalaga. Animo isang modelo ang nasa harapan nila. Sir, parang di ko po kayang suotin to sa event mamaya. Masyado po yatang maiksi. Nahihiyang sabi ni Sofia. No, iha. Bagay na bagay yan sa'yo. Pagpuri naman ni Don Arturo. Daddy, ano bang ginagawa mo sa nurse mo? Hindi naman siya modelo para pagsuotin ng mga ganyang damit. Pagsaway ni Adrian sa kanyang ama. Siya ang date ko, Adrian. At creation ng mommy mong suot niya. Bagay na bagay sa kanya ang gawa ng mommy mo. Wika ni Don Arturo. Dapat tulala naman si Sofia sa lalaking katabi ni Don Arturo nang binanggit nito ang pangalan ni Adrian at gusto na lamang niyang lamunin siya ng lupa. Hindi niya inaasahan na magkikita silang muli ng binata at anak pa pala ito ni Don Arturo. Di na makagalaw ng maayos si Sofia dahil sa pagkakatitig sa kanya ng binata. Na para bang kinikilala siya. Yung mga titig ni Adrian na may nais sa kanyang sabihin. Miss, pasensya ka na sa daddy ko. Maaari ka nang magpalit ng komportable at gusto mong damit? Paghingi ni Adrian ang paumanhin sa dalaga. Hindi pwede, Sofia. Tatanggalin kita sa trabaho kapag magpapalit ka. Yan ang gusto kong suotin mo. Dahil lang na mayapa kong asawa ang gumawa ng damit na yan. Mapilit na sabi ni Don Arturo. Sige po, sir. Isusuot ko po ito. Pasensya na po kayo. Ani Sofia. Good. Mauna na ako sa sasakyan. Pakilibilisan mo na lang at baka mali tayo. Nauna na si Don Arturo sa sasakyan. Naiwan naman silang dalawa ni Adrian. Nilapitan agad ng binata ang matagal na din niyang hinahanap. Ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Cassandra at kung bakit hindi natuloy ang kanilang kasal. Mas lalo itong gumanda.
Gusto niya itong yakapin at halikan sa labi pero alam niya na may asawa at anak na ito. Pero may nabuong plano sa kanyang isipan para kahit papano gumanda ang kanyang pakiramdam. Sofia pala ang pangalan mo, Binibini. Naalala mo pa ba ako? Seryosong tanong ni Adrian sa dalaga. Hindi ko po kayo kilala, sir. Pasensya po. Pagtanggi ni Sofia kahit kilala niya ang binata. Talaga ba? Sa party ng kasal ko na hindi natuloy dahil sa'yo, hindi mo ba talaga maalala? O ayaw mo lang alalahanin? Naiinis sa tanong ni Adrian. Sorry po sir, baka kamukha ko lang po. Bago lang po ako dito sa Maynila. Kinakabahang sabi ng dalaga. Imposibleng nakalimutan mo ko dahil sa akin mo nang pinagkatiwala ang sarili mo. Nakangising sabi ni Adrian at unti-unti lumapit sa dalaga. Sa sobrang kaba, napaatras si Sofia habang palapit sa kanya si Adrian. Natalisod siya sa isang estante at nahila niya ang braso ng binata. Kaya sila'y natumba papasok sa fitting room. Nadaganan siya nito kaya naglapat ng kanilang mga labi at nagkatitigan ang kanilang mga mata. Dahil sa pagkamis ni Adrian kay Sofia, hinagkan niya ang dalaga. Hindi naman maiwasan ng dalaga na tugunin ang halik ng binata. Nang matauhan si Adrian, iminulat niya ang kanyang mga mata at binulungan niya si Sofia. Naalala mo na ba ang halik ng nakaraan natin? Walang pinagbago, nakakadala ka pa rin kahit di na marunong humalik. Nangaasar na sabi ni Adrian. Bastos! Ines na sigaw ni Sofia sa binata. Nakakatawa naman na may asawa at anak ka na, ganyan ka pa rin humalik. Nakangising sabi ng binata. Bahala ka sa gusto mong isipin. Wala akong pakialam sa'yo, mister. Ines na saad Sofia sa binata. Talaga ba? Kaya ba hindi mo ako kilala dahil babae ka ng daddy ko? Mas malaki ba siyang magbigay ng pera, ha? Pangiinsultong sabi naman ni Adrian. Oo, tama. Ano naman sa'yo kung mas magaling ang iyong ama kesa sa'yo, mister? Ganting pang-insulto din ni Sofia. Nilabanan niya ang pang-insultong tingin ni Adrian. Kaya nang wala na siyang narinig na sasabihin pa ang binata, tinalikuran niya na to at naglakad na palabas sa lugar na yon. Sobrang kinabahan si Sofia pero kailangan na niyang maging matapang para hindi siya basta malitin ng kung sino man. Katulad ni Adrian na mapanghusga. Si Adrian naman hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Sofia sa kanya. Lalo siyang nainsulto nung sabihin nito na mas magaling ang kanyang ama kaysa sa kanya. Nakatayo siyang nakatulala pa rin sa kawalan. Hindi niya akalain na magsasalo sila ng kanyang ama sa isang babae. Dumating na sa venue sila Sofia at Don Arturo. Malaki at napakaganda ng pagkakadecorate sa venue. Maraming panauhin, puro sosyal at mayaman ng mga imbitado. Ang mga babaeng panauhin naman nagpapatalbugan sa pagandahan sa kanilang mga mamahaling gown at bag. Naisip na lang ni Sofia na napakaswerte ng mga babaeng to kasi ang iniisip lamang nila kung paano sila magiging maganda. Samantalang siya, buong buhay niya ngayon iniisip niya kung paano makakaipon ng pang-operasyon sa puso ng kanyang anak na si Sander. Isa pa rin niyang problema ang pagtatagpo nilang muli ni Adrian at ang pinakamahirap pa sa kanyang sitwasyon, anak ito ni Don Arturo at pinagbibintangan pa siya nito na babae siya ng ama nito. Ano ba ang ginawa niya sa nakaraang buhay niya? Bakit pinapahirapan siya ng ganto ng taas? Sa sobrang pagkainip, tinitigan na lang niya ang picture ng kanyang anak sa kanyang cellphone. Kung di lang para sa anak niya, matagal na siyang sumuko sa buhay. Ang kanyang anak ang superhero ng kanyang buhay dahil si Sander ang nagsisilbing pag-asa niya. Napapitlag si Sofia nang biglang may tumikim at lumapit sa kanya. Hi, Miss Gorgeous? Nakangiting sabi ng lalaki. Hello sir, bakit po? Pagsagot at lingon ni Sofia sa lalaking lumapit sa kanya. Guwapo at mukhang mayaman din to, mestizo at matangkad. Branded din ang suot ng mga damit nito. Natatanaw kita sa kalayuan kasi mag-isa ka lang dito. By the way, I'm Micael Cristobal. Pagpapakilala ng binata kay Sofia. Nice to meet you, sir. I'm Sofia Villarosa. Inilahad niya ang kamay sa mga palad para makipagkamay sa binata. Nice to meet you too, beautiful lady. Malambing ang boses na pagkakasabi ni Micael. Hinalikan nito ang kamay ng dalaga. Sa ganoong tagpo nakita ni Adrian sila Sofia at Micael, kaya biglang nainis ang binata. Sinamaan niya ng tingin ng dalawa. Napaisip tuloy si Adrian kung anong klase ba talaga ng babae si Sofia. Karelasyon na nga nito ang kanyang ama, nagpapakilala at dumidikit pa sa ibang lalaki.
Maaaring ambisyosa ang dalagang ito. At gusto ka agad na makaahon sa hirap. Kaya ang mga target, mga bilyonaryo, CEO o kaya negosyante. Tulad ngayon, ang kausap nito ay isang CEO, anak din ng isa sa mga kasosyo nila sa negosyo, kaya nakaisip siya ng pang-aasar sa dalaga. Habang masayang nagkukwentuhan ng dalawa, lalapitan niya ang mga to at magpapanggap na boyfriend ni Sofia. Sweetheart, kanina pa kita hinahanap. Let's go. May kailangan pa tayong kausapin? Pagsulpot ni Adrian sa usapan ni Sofia at Mikael. Nagtataka naman ang reaksyon ni Sofia. Tinuro pa niya ang kanyang sarili at napakunot ang kanyang noo. Oo naman, sweetheart. Alangan naman si Mr. Cristobal ang boyfriend ko, diba? Nangaasar na sagot ni Adrian. Nalihim na natatawa. Habang nagtataka pa si Sofia, hinila niya na ang mga braso niya. Si Mikael naman nagtataka at naguguluhan din sa dalawa niyang kaharap. Ano bang pinagsasasabi mo, mister? Natatawang sabi ni Sofia. Alam niya na pinagtitripan lang siya ni Adrian. Mr. Adrian, may problema ba, ha? Nagtatakang tanong ni Mikael kay Adrian. Wala naman. Medyo nagtampo kasi itong si sweetheart kanina sa akin nang may iba akong kausap kaya iniwan ako. Nakangising sabi ni Adrian. Ano? Nahihibang ka ba? Hindi kita kilala. Nasambit na lamang ni Sofia at naiinis na talaga siya sa binata. Kaya akmang tatalikod na siya at iiwanan na lamang ang dalawang binata. Pero hinila siya palapit ni Adrian at hinagka ng kanyang mga labi. Hindi naman nakagalaw si Sofia sa pagkabigla. Napatitig na lang siya sa mga mata ni Adrian na may tanong na, ano bang ginagawa mo? Dahil ayaw ni Mikael na makaabala sa dalawa, umalis na lamang siya at iniwan sila. Nang maramdaman ni Adrian na wala na si Mikael, ay binitawan niya ang dalaga at ginisiyan siya. Nakakadala ang mga labi nito. Gusto niya na itong iuwi sa kanyang kondo at ulitin ang naganap sa kanila noon. Pero mukhang sobra niya yatang napiko ng dalaga, kaya tinalikuran siya nito at mabilis naglakad palayo. Sinundan naman niya ito at hinila sa madilim na bahagi ng venue. Target mo talagang mayayaman katulad namin ni Daddy, no? Kailangan ba pagsabay-sabayin mo? Ani Adrian. Tiningnan niya nang may pang-insulto sa Sofia. Ganun bang nasa isip mo at pagpapakilala mo sa akin? Eh di okay, bahala ka sa gusto mong isipin. Wala na akong pakialam pa. Ines na sagot na Sofia. Hindi ko akalaing ganyan kakaraming babae. Ilan bang nakasama mo? Pang-insulto ni Adrian sa dalaga. Kung tama ka, ano naman sa'yo? Ganting sagot ni Sofia kahit naiiyak na siya sa paratang sa kanya ng binata. Kailangan niyang tatagan ang sarili niya para di siya maiyak sa harapan nito. Ayoko lang malalaman na nakipagrelasyon ka sa daddy ko at sa kung sino-sino pa. Binitawan na ni Adrian si Sofia dahil alam niya na nasira niya na ang gabi nito. Masaya ka na sa pinagsasabi mo sa akin? Sige lang, kahit ipagkalat mo pa. Wala na akong pakialam pa sa'yo. Huling salita ng dalaga at iniwan niya na si Adrian. Naiiyak na tumalikod si Sofia at lumayo sa binata. Grabe kung makapanghusga ang lalaking yon, lagpas sa pagkatao niya. Nagtungo na lamang siya sa restroom at doon na binuhos ang kanyang mga luha. Nang kumalma siya at okay ng kanyang pakiramdam, saka na siya lumabas. Hinanap niya si Don Arturo para ayain na niya itong umuwi. Pagod din siya sa maghapon at gusto niya nang magpahinga. Si Adrian naman natahimik na sa isang tabi. Pinagmamasdan si Sofia nakakalabas lang sa restroom at namumugto ang mga mata. Mukha na pasobra yata ang pang-asar niya, pero alam niya, nagkukunwari lang ang babae, kaya hindi siya papanin lang dito. Gagawa siya ng kontrata habang ito ang personal nurse ng kanyang ama, at tatanungin niya kung ano ba talaga ang motibo ng dalaga. Maagang bumangon si Sofia dahil day off niya ipapacheck up niya ang kanyang anak kay Dr. Leandro. Kailangan kasi ma-general check up ang bata bagong operasyon nito. Excited lagi ang kanyang anak pagpunta ng ospital dahil makakasama niya daw na matagal ang kanyang daddy Leandro. Ang doktor na kasi ang nagsalbing pangalawang ama ni Sander, pero alam ng bata na hindi niya totoong ama ang doktor niya. Magtatagal sila sa ospital dahil may mga kailangan i-test kay Sander. Nasanay na sa ganong sitwasyon ng kanyang anak kaya kailangan niyang maging matapang para sa kanyang anak, para hindi pang hinaan ng loob ang anak. Habang silang nakaupo at naghihintay, may tumawag kay Sofia, kaya iniwan niya muna sa upuan ng kanyang anak. Sinabihan niya rin tong wag aalis pero sadyang makulit ang bata, kaya ito ay naglakad-lakad at nakarating sa kantin ng ospital. Dahil palingalinga ang bata, nabangga niya isang lalaki na nagkakape.
Mabutit agad na ilayo nito ang kape kaya hindi nabuhos sa bata. Tinitigan ni Adrian ang bata na nakabangga sa kanya pero winitian lamang siya nito at humingito ng paumanhin. Sorry po mister, hindi ko po sinasadya. Okay lang, pero sa susunod mag-iingat ka. Lalo't may hawak akong kape, mabuti at nailayo ko agad sa'yo, kundi naabusan ka ng mainit na kape. Pagpapaalala ni Adrian sa munting bata at ginitian lamang niya ito kasi siya ay mainis pa. Pero nang umiti sa kanyang bata, may iba siyang naramdaman, lalo na makita ang ningning ng mga mata nito. Tatandaan ko po, Mr. Pogi, masayang sabi ni Sander. Mister, gusto ko po ng cake at milk. Pwede mo ba akong bilhan? Tapos pagdating ni Mama, hingi ako sa'yo ng pera para ibayad sa'yo. Pakiusap ng bata kay Adrian. Di naman natanggihan ng binata ang bata. Nagulat siya nang humawak to sa kanyang mga kamay. May iba siyang naramdaman at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tuwang-tuwa naman ang batang si Sander habang kumakain ng cake at biniling gatas sa kanya ni Adrian. Ang binata sobrang natuwa na pinagmasdan ito. Naisip niya kung natuloy ang kasal niya noon, malamang may mga anak na sila ni Cassandra na ganito na kalaki. Napakakit ng bata habang kumakain at umiinom ng gatas. Pakiramdam niya isa to sa pinakamasayang araw niya. Mabuti na lang sinamahan niya sa check-up ang kanyang daddy. Sino palang kasama mo at anong ginagawa mo dito sa ospital? Takang tanong ng binata. Nakapila po kami para magpa-check up sa puso ko. Si Mama po may kausap sa kanyang cellphone. Nagugutom po kasi ako kaya pumunta po ako dito sa kantin. Bibong sagot ni Sander. Tumakas ka pala sa mama mo. May sakit ka sa puso? Seryosong tanong ni Adrian at nakaramdam ng awa sa bata. Opo, mula pa po nung baby ako. Ito po Tingnan niyo po, lagi to nandito sa puso ko. Pero malapit na pong operasyon ko kaya po, lalo nagsisipag si Mama para may maipangbayad sa ospital. Magiliw na sagot ng bata at pinakita sa kaharap ang aparato sa kanyang bandang puso. Ipagdarasal kong gumaling ka na agad. Ano palang pangalan mo? Nakangiting tanong ng binata. Sander Villarosa po. Agad na sagot ni Sander habang masaya pa rin kumakain ng cake. Natatawa na lang na pinagmasta ni Adrian ang bata. Kayo po, may mga anak na din po ba kayo at kasal ka na ba? Seryosong tanong ng bata sa kanya. Wala akong asawa at mga anak. Masaya ako bilang binata. Talaga po? Pwede po ba kayo maging daddy ko? Namimilog ang mga mata na tanong ni Sander. Hindi pwedeng lahat maging daddy kasi isa lang ang tunay mong daddy at di ko siya mapapalitan. Paliwanag ni Adrian sa bata. Sabi po kasi ni Mama, gwapo, matangkad, mabait at malambing po ang daddy ko pero di ko pa po siya nakikita. Malungkot na sabi ni Sander. Kahit pa meron ako ng mga katangi ang sinabi ng mama mo, hindi pwedeng basta na lang akong magiging tatay mo. Nakangiting paliwanag ni Adrian sa cute na bata na malungkot na ang mga mata ngayon. Opo, sige. Nakakalungkot po kasi sa school ako lang po ang walang daddy. Lahat ng mga klase ko sinusundo ng mga daddy nila o kaya kapag namamasyal. Nakaramdam din ng pagkahabag si Adrian. Nakakaawa naman ang batang ito. Kaya sasang-ayon na lamang siya sa gusto nito na maging daddy muna nito. Okay, sige na nga. Ako muna ang daddy mo habang wala pang totoong daddy mo. Masayang sabi ni Adrian. Yehey, may daddy na ako. I love you po, daddy ko. Masayang sigaw ni Sander at yumakap sa binata. Nakaramdam na sobrang tuwa si Adrian. Iba ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya totoong anak niya ang batang kayakap ngayon. Niyakap niya to na mahigpit. Baka hinahanap ka na ng mama mo at nag-aalala na yun. Sige po, daddy. Maaari niyo po ba ako ihatid sa klinik ni Daddy Leandro? Siya po ang kinilala kong daddy pa mula bata ako at ang doktor ng puso ko. Sabi ni Sander. Alam ni Adrian ang klinik na yon dahil si Dr. Leandro din ang doktor ng kanyang ama. Tara na, ihahatid kita at malamang nag-aalala na ang mama mo sa'yo, sambit ng binata. Habang sila ay naglalakad. May tumawag sa pangalan ng bata at nagmamadaling lumapit sa kanila. Si Dr. Leandro pala. Sander! Sigaw ni Dr. Leandro at nagmamadaling lumapit sa bata pati na ang kasama nitong lalaki. Daddy Leandro! Malakas din na sigaw ni Sander at nakangiti. Napakunot naman ang kilay ni Adrian. Alam niya na asawa ito ni Sofia. Pero sabi ng bata wala siyang daddy. San ka ba nanggaling?
Kanina ka pa namin hinahanap ng mama mo. Sobrang nag-aalala na siya sa'yo. Pag-aalala ang sabi ng doktor. Sorry po, Daddy Leandro. Paghingi ng tawad ng bata. Sander, saan ka ba galing? Napagod ako kakahanap sa'yo, anak. Pag-aaral lang sigaw ni Sofia at agad niyang niyakap ang kanyang anak. Sorry po, Mama Sofia. Nagutom po ako kaya pumunta ako sa kantin ng ospital. Paghingi ng sorry at paliwanag ni Sander sa kanyang ina. Sa susunod, magpapaalam ka sa akin ha. Huwag mo nang uulitin yon. Malumanay na sabi ni Sofia sa anak. Opo, Mama. May daddy na po ako, si Daddy Adrian. Pero bayaran niyo siya kasi binilhan niya ako ng cake at milk sa kantin. Masayang sabi ni Sander. Anong sinasabi mo, anak? Kinakabahang tanong na ni Sofia, napalingon sa katabi nitong lalaki. Na si Adrian. Namutla ang dalaga na makita niya si Adrian, katabi ng kanyang anak. Hawak-hawak ang kamay ng binata. Anak, hindi pwedeng basta kanilang tatawag sa ibang tao ng daddy. Hindi magandang pag-uugali yun. Paliwanag ni Sofia sa kanyang anak. Kasi po, di ba, sabi nyo, si daddy po, gwapo, matangkad, malambing at mabait. Kaya naisip ko na si Daddy Adrian po yon kasi mabait po siya. Binili niya ako ng cake at milk. Inosenteng sabi ni Sander. Nakabag na lamang ang dalawang lalaki na nakatingin sa mag-ina na nag-uusap. Sorry po, Mama. Daddy Leandro, sorry din po. Okay lang, Baby Sander. Tara na sa kliniko para ma-check up kita, anak. Paglalambing ni Dr. Leandro sa kanyang batang pasyente. Nilapitan niya ito at niyakap. Binitawan naman ni Sander ang kamay ni Adrian at yumakap ang bata sa doktor. Napatingin na lamang si Adrian at nagtataka dahil ang tawag sa kanya ng doktor ay Daddy Leandro, gayong hindi pala ito ang ama ng bata. Pinagmasdan niya ang ina ng bata. Sino ba talaga ang ama ni Sander? Hindi kaya ang kanyang ama? Nilingon ni Sofia si Adrian at nagpasalamat siya sa binata. Maraming salamat, sir, sa pagsama sa anak ko. Magkano yung cake at yung milk niya? Ani Sofia. Okay lang, binili ko talaga yon para sa kanya, sagot ni Adrian. Mister, maraming salamat po ulit. Hindi ko po kayo basta pwedeng tawagin na daddy eh. Malungkot na sabi ni Sander kay Adrian. Nilapitan naman ni Adrian ang bata at yumukod to para magpantay ang mga mukha nila. Okay lang, pwede mo akong tawagin na Daddy Adrian. Salamat din kasi masaya ako makilala ka, Sander. Nakangiting sabi ni Adrian sa bata at ginulo niya ang buhok nito. I love you, Daddy Adrian. Mag-iingat ka po palagi. Sana po magkita tayo ulit. Paglalambing, nasabi ni Sander, sabay yakap sa binata. Bumilis muli ang tibok ng puso ng binata. May kung anong kaba siyang nararamdaman. Niyakap na lang niya na mahigpit ang batang si Sander. Mauna na kami, Sir Adrian. Kailangan niya na kasing ma-check up. Paalam ni Sofia. Tumango na lamang si Adrian. Pinagmasdan na lamang ang tatlo na papalayo na sa kanya. Naiwan siya na madaming katanungan. Kung ano ba sa buhay niya ang batang si Sander? Iba ang kanyang pakiramdam na makayakap ang bata. Sino ba talaga ang ama nito? Kung hindi pala si Dr. Leandro ay sino? At ano ba ang relasyon nila ni Sofia sa doktor? Mga katanungan na gumugulo sa isipan ni Adrian. Ano kaya ang gagawin ni Adrian kapag nalaman niya na anak niya si Sander? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.